Good news para po sa mga kabalitang motorista. Posibleng may oil price rollback po sa susunod na linggo. Batay po sa estimated adjustment ng Oil Industry Management Bureau sa 4-day trading, posibleng may tapyas sa gasolina ng 60 centavos hanggang 80 centavos kada litro. Naglalaro naman sa 2 pesos and 40 centavos hanggang 2 pesos and 70 centavos ang posibleng bawas singil sa kada litro ng diesel. 1 peso and 65 centavos hanggang 1 peso and 85 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ang posibleng pagbaba sa produktong petrolyo ay dahil sa paghina ng demand sa US at mahinang export sa China. Mga kabalita, ihanda na po ang inyong mga bulsa dahil may dagdag singil po ang Meralco ngayong buwan. Magkano naman kaya yan? Sabi po ng Meralco, mahigit 23 centavos kada kilowatt hour ang rate hike ngayong pong Nobyembre. Katumbas po yan ng 47 pesos na dagdag sa electric bill sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Nagmahal daw kasi ang transmission charge para sa residential customers. Tumaas din daw ang generation at iba pang charges. May paalala po ang Philippine Rice Research Institute sa mga takaw mata sa pagkain. 2 kutsara raw kasi ng kanin ang nasasayang ng kada tao araw-araw. Katumbas yan ng 7.2 billion pesos. Ang halagang yan kaya na raw sanang mapakain ang 2.5 million na mga Pilipino kada taon. Ang isa sa mga nakikitang dahilan ng PhilRice ang pagiging takaw mata ng marami. Kaya payo po nila kumuha lang ng kanin o pagkain na kaya mong ubusin. Isinusulong din nila ang half-cup serving sa mga kainan. Panawagan nila ngayon, Rice Awareness Month, Be Responsible. Samantala, hinuli ng MMDA ang motoristang dumaraan pa rin po sa bahagi ng EDSA busway sa Quezon City kahit bawal. Simula nga sa Lunes, mas mabigat na ang multa sa mga lalabag diyan. Balitang hatid ni James Agustin. Walang kawala ang ilang motorcycle rider na dumaan sa EDSA busway kahit mahigpit itong ipinagbabawal. Pinara sila ng mga tauhan ng MMDA New Task Force Special Operations Unit sa EDSA Cubao. Ang isang motorcycle rider na tinakasan ng mga operatiba nahabol din kalaunan. Sermon tuloy ang inabot ng rider. Anong iniisip nyo na tatakbuhan nyo kami? Sensya po, sir. Ganyan ba tayo? May lisensyado ka. Alam mo, pribilehiyo lang yan. Dala na lang din ng pressure, sir. Pero aminado ba kayo nakadaan? Mali po ako, sir. Mali po ako. Karamihan sa mga nahuling rider alam naman daw na mali ang pagdaan sa busway. Nagmamadali po kasi ako, San Mateo po kasi pasok ko, San Mateo Rizal. Pero aminado kayo? Oo, nagkamali po ako. Aminado po ako sa pagkakamali ko po. Huli rin ang ilang 4-wheel vehicles sa dumaan sa busway. Ang dalawa ay empleyado pa ng gobyerno, taga Department of Agriculture at DILG. Emergency lang. Magsusundo kay bus. Pero alam niyo kung bawal kahit government vehicle na hindi naman emergency. Sir, wala problema, okay na. Naisyuhan ang mga nahuli ng Uniform Ordinance Violation Receipt. Sa ngayon, 1,000 pesos ang multa. Pero sa Lunes, epektibo na ang mas mataas na multa. 5,000 pesos para sa unang paglaba. 10,000 pesos naman sa ikalawang paglaba. Dagdag dyan ay isang buwan masususpindi ang driver's license at kinakailangan sumailalim sa road safety seminar. Sa ikatlong paglabag, 20,000 pesos na ang multa at isang taon masususpindi ang driver's license. Kapag umabot na sa ikaapat na paglabag bukod sa 30,000 pesos na multa, ay irerekomenda na sa LTO na kanselahin ng driver's license. Umabot sa 42 motorista ang natikitan kanina. Ayon sa MMDA, mas pinaigting nila ang operasyon ngayong linggo. At kahit panay ang paalala nila ay marami pa rin motorista ang hindi sumusunod. Ito para masanay na yung mga kababayan natin. Na unang-una, bawal dumaan sa busway. And secondly, sinasabihan na namin sila na by Monday, iba na yung penalty. Mas mataas na. So medyo masakit tong penalty na yun. Yan ang balita ko. James Agustin ng GMA Integrated News. Kapag sinabing Pampanga, hindi lang po manyaman o masasarap na pagkain ang pupwedeng dayuhin. Meron din pong higanting sorpresa na tiyak na mapapasaba ka. Kenny, may patikim ang biyahe ni Drew. Tinaguri ang culinary capital of the Philippines ang Pampanga. That's so good. Pero ang king galing nila sa pagluluto, di umano, may kasamang pagmimilagro. Yung daughter ko at the age of 3, si Mishka, sakitin. Tapos noon, nalaman namin, meron pala siyang
rare type of cancer. Actually, nag-iisa lang siya dito sa Philippines. Anti-cancer agent siya eh. So, kahit papano, nakakatulong po siya na ma-eliminate yung cancer. Pero, may basehan kaya ito? Sa isa pang bahagi ng Pampanga, may pambato raw sila sa higantes ng Angono Rizal. Pero ang tanong, kayanin ko kaya pumasok at magsayaw sa loob ng giant puppet? At kung may higanting puppet, may higanting kagamitan din sa kusina. Pero ang hamon sa akin, makapagluto gamit ang mga ito. Hala, mahalo ko kaya? Nagkakaroon ng snow dito sa San Fernando, Pampanga. Mga kabalita na sa bansa ngayon, ang presidente ng Timor-Leste para sa isa pong state visit. Ngayong umaga, nakikipagpulong siya kay Pangulong Marcos sa Malacanang. Detalye tayo sa balita live ni Maris Umali. Maris. JP, Connie, pagpapalakas ng kooperasyon ng dalawang bansa, Pilipinas at Timor-Leste, sa iba't ibang aspetong teknikal, politikal, pati na rin pang ekonomiya at pang edukasyon, ang magiging sentro ng state visit ni Timor-Leste President Jose Ramos Horta sa ating bansa. Ginawara na arrival honors si Timor-Leste President Jose Ramos Horta sa kanyang pagdating sa Malacanang. Bago pumasok sa palasyo, inikutan nila ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Palace Honor Guard para sa inspection of troops. Ginawara ng 21-gun salute ang Pangulo ng Timor-Leste. Tampok sa pagkikitang ito ang bilateral meeting ng dalawang lider na dinaluhan din ng mga kalihim ng Department of Foreign Affairs, Department of Trade and Industry, Department of Justice, Department of Science and Technology at Department of Social Welfare and Development. Kabilang sa mga inaasahan tatalakayin ng dalawang lider ang mga hakbang para palakasin pa ang relasyon at kooperasyon ng dalawang bansa. Matatandaan sa sidelines ng 42nd Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Indonesia nitong Mayo, ipinahayag ni Pangulong Marcos ang suporta para sa Timor-Leste. Sumali ang Timor-Leste sa 42nd ASEAN Summit bilang observer kung saan ipinahayag ni Pangulong Marcos ang kanyang pagkatuwa sa pagiging demokratikong bansa ng Timor-Leste at ang inaasahang pagiging ASEAN member state din nito. Nitong Mayo ay naglatag ng roadmap ang ASEAN para sa pagiging isang ganap at ikalabing isang miyembro nito. At inaasahang sa 2025, magiging ganap ng miyembro ang Timor-Leste ng ASEAN Summit. Samantala, kasunod ng bilateral meeting, Connie at JP, ay susundan ito ng joint statement ng dalawang leader kung saan inaasahan kapwa sila haharap sa media at sa mga miyembro ng gabinete at pagkatapos nito ay magkakaroon ng state banquet para sa leader ng Timor-Leste. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Balik sa inyo, JP at Connie. Maraming salamat, Maris Umali. Kasabay ng pinaigting na girian ng Israeli forces at grupong Hamas sa Northern Gaza, ang pagsusumikap ng libo-libong sibilyan doon na makatakas. Ang sagupaan lumalapit na raw sa dalawang malalaking ospital kung saan nananatili ang marami sa mga sugatan. Mga kapuso, narito pa rin po ako sa Cairo, Egypt. Pasado alas 4 ng madaling araw dito kung saan nakaantabi pa rin tayo sa patuloy na paglikas ng mga Pilipinong nasa Gaza. Ang ilang kasama sa unang batch na nakatawid sa Rafah border crossing, nakatakdang dumating dyan sa Pilipinas alas 4:30 mamayang hapon. Nakausap ko ang ilan sa kanila at narito ang balita ko. Mahigit 24 oras lang mula nang dumating dito sa Cairo, Egypt. Biyaheng airport naman ang 34 na Pilipino at isang Palestinian para umuwi ng Pilipinas. 6 mula sa orihinal na 41 nakatawid sa Rafah border crossing ang naiwan, kabilang ang buntis na kanya ng kabuanan, kanyang anak at ina. Isang Pinay-Palestinian at kanyang 2 anak ang nagpaiwan din dahil dito sa Egypt nakabase ang kanyang asawa. Pagdating sa Cairo International Airport, bukod sa mga bagahe, bit-bit ng mga Pilipino ang maliliit na watawat ng Pilipinas. Ang OFW na si Isabelita, hindi maitago ang kanyang pananabik lalo't ngayon lang niya makikita ng personal ang kanyang pamilya matapos ang 23 taon. Pagsisimba ang unang-una raw niyang gagawin pagdating sa Pilipinas. Makikita ko na po ang pamilya ko. Ay nako, miss ko na sila talaga. Sana makarating po kami ng maayos lahat po kaming galing ng Gaza. Sana makarating kami lahat sa Pilipinas.
Marami sa mga Pilipinong pauwi matagal nang hindi nakakabalik ng Pilipinas o kaya ay unang beses pa lang makakatuntong sa bansa. Mga anak na kasi sila ng mga Pilipino na kapag-asawa ng Palestinian at ang iba may sarili na ring pamilya sa Gaza. Para matiyak na maayos na makakauwi, mismo ang ambassador ng Pilipinas sa Egypt ang naghatid sa kanila sa airport. Bago lumapag sa Maynila, may ilang oras na stopover lang ang kanilang eroplano sa Doha, Qatar. Bukod sa mga nakaalis na Pilipino, umaasa ang embahada na makakalabas din ngayong araw ang iba pang Pilipinong naghihintay sa Rafah border crossing, kabilang ang kanilang mga asawa. Pero 16 lang mula sa 38 Palestinian na asawa ng mga Pilipino ang binigyan ng clearance na makatawid patungo dito sa Egypt. 72 Pilipino naman ang nakalista at pinayagang tumawid ng border, pero hanggat hindi sila nakalalabas sa Egypt side ng Rafah border crossing, mahirap daw matiyak kung ilan talagang makakapasok dito sa Egypt. We're probably looking at another few more hours. We haven't gotten an update yet from our colleagues over there because there's no signal. 3, 2. Matapos isara dahil sa security issues, ibinuksan nga po ulit ang Rafah border crossing. Sabi ng US State Department, pinapasok na ulit ang mga magbibigay ng humanitarian at medical assistance sa Gaza. Tuloy pa rin daw ang pagpapalikas sa mga banyagang naiipit sa giyera sa Gaza. Umaasa ang ating embahada sa Egypt na kasama na riyan ang mahigit 70 nating kababayan doon. Dagdag ni US President Joe Biden, target nilang makapagpapasok ng 150 relief trucks sa Gaza araw-araw para mapunan ang kakulangan sa pagkain, tubig at sa gamot. Mahalaga pong daanan ng Rafah crossing dahil ito lang ang border sa Gaza na hindi direktang kontrolado ng Israel. Mga kabalita, sentro ng mga balita ngayon ang sitwasyon sa Rafah border crossing. Yan po ang natatanging crossing sa pagitan ng Gaza at Egypt na dinadaanan ng mga dayuhan at medical evacuees na naipit sa girian ng Israel at Hamas. Kabilang diyan ang ilang Pilipino. Sabi nga natin kanina, pauwi na ang mga unang batch na mga nakatawid sa Rafah border crossing. Pero paano naman yung mga naiwan o hindi makatawid sa mismong crossing? Yes, JP, may ilan tayong mga kababayan na hindi makatawid dahil lang kanilang mga asawang Palestino hindi nakapasa sa security check. Sa ngayon ay patuloy naman ang pagsisikap ng gobyerno na mailikas yung mga kababayan natin doon. Naging mahalaga ang Rafah border crossing mula 2007 nang higpitan ng Israel ang pagpapasok ng produkto at tao sa Gaza matapos ang takeover ng Hamas at nagpatupad sila ng embargo. Ngunit hindi palaging bukas ang border crossing dahil na rin sa umano'y iligal na gawain sa mga tunnel na natagpuan doon. JP? Okay, maraming salamat, Rafi Tima. Mga kabalita, nananatiling mahina ang hanging amihan kaya maghanda sa maaliwalas pero mainit na panahon ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Catbalogan, Samar. Pinakamataas na forecast yan sa ating bansa. 44 degrees Celsius sa Daet, Camarines Norte at Rojas City, Capiz. 43 degrees Celsius naman ang posibleng alinsangan sa San Jose Occidental, Mindoro at Puerto Princesa, Palawan. Dito naman sa Metro Manila, maghanda sa posibleng pag-akyat sa 42 degrees Celsius na heat index ngayong araw. Mga kabalita, ang ganyang katinding alinsangan mula 42 hanggang 51 degrees Celsius ay peligroso na po para sa ilang mga bata, matanda at immunocompromised dahil sa mataas na banta ng heat stroke. Mainam pong uminom ng maraming tubig. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nakaka-apekto sa Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao at dahil nakakabuo rin ng mga ulap at mainit na mahangin na easterlies, posible pa rin ang pag-ulan, lalo sa bandang hapon o kaya naman sa gabi. Ganyan din ang weather bukas pero sa darating na linggo, higit na magiging maulap na may mataas na tsansa ng ulan ang ilang panig ng Ilocos Region kasama dyan ang Cordillera, Cagayan Valley, ayon po yan sa Pag-asa. Suwak na suwak ang weather ngayong weekend dito sa Metro Manila para sa paglalaba at pamamasyal. Pero huwag lang kalimutan magdala ng payong para panangga po sa matinding init o kaya na may biglang ulan na dulot ng thunderstorm. Ilang lugar na nga po ang nakapagtala ng mataas na heat index. Gaya nga ng una-una iulat, matinding alinsangan ang inaasahan din sa Rojas City sa Capiz. Kung kahapon nakapagtala ang Pag-asa ng 42 degrees Celsius na heat index sa nasabing lungsod, ngayong araw, posible itong pumalo hanggang 44 degrees Celsius.
Kapwa nasa danger level ng ganyang katinding alinsangan. Kaya naman, pinaghahanda po ang mga residente. Pinaalerto rin ang mga taga-Catanduanes. Sa nakalipas na 5 araw naglaro mula 39 hanggang 44 degrees Celsius ang heat index. Payo na pag-asa sa mga residente, uminom na maraming tubig, magsuot ng preskong damit at iwasan muna ang outdoor activities. Abiso naman sa mga kabalita nating nakatira malapit sa Bulkang Taal, umigting ang degassing activity ng bulkan, ayon po yan sa PHIVOX. Sa anunsyo ng ahensya kahapon, naitala ng bulkan ang pinakamataas nitong sulfur dioxide gas emission ngayong taon na nasa 11,499 tons. Sa kabila po nito, wala namang volcanic smog o VOG na naobserbahan ang PHIVOX. Pinag-iingat pa rin po ng PHIVOX ang publiko ngayong nakataas pa rin ang Alert Level 1 sa Bulkang Taal. Heto na ang mabilis na balita. Sumuko na ang ka-live-in ng babaeng natagpo ang patay sa isang apartheid sa Caloocan. Umamin si Jason Ubugas sa nagawang krimen. Kwento niya, nagkita raw sila para mag-usap hanggang sa humantong iyon sa pagkatalo at pag-aagawa ng dala ng kutsilyo na siyang nakapatay sa biktima. Siya na rin daw ang nagtago ng 2 cellphone sa toilet tank. Sasampahan si Ubuga ng reklamong murder. Sa Cavite City naman, huli kam ang paghabol ng saksak sa isang kandidatong natalo sa barangay at SK elections. Ligtas naman ang kagawad na nakaalitan niya na nasugatan sa leeg. Nasa kustudiya na ng Cavite City Police ang sospek na naharap sa reklamong attempted homicide. Depensa niya, uminit lang daw ang kanyang ulo. Yum, yum, yum! Ping, ping, ping! Eto nga, Mare, ramdam ko na sa mga kulay natin. Pasko ang Pasko, na, diba? 45 days to go. At syempre, yung ating mga kapuso, mga kabalita, naghahanap ng mga madidiscarding budget, di ba, sa ulam. Ideas. Ay, ito na nga. Ano bang naiisip mo dyan? May suggestion tayo dyan dahil pasok din ang recipe natin for today para sa mga anak niyong favorite ang itlog. Yung mga anak ko favorite din yan. Talaga. Eto na. Good morning, Chef Boy! Ang tanong. Good morning, Aubrey at Tony. Nako, ang recipe, ang itlog, ang paborito ng asal, di ba? At nilibil up ko pa yan. Nilibil up natin. At title natin for today na recipe ay ang egg frittata. Napaka-social. Social sounding, Chef Boy. Chef, din po itong recipe mo. Farmers. Oo nga, di ba? Farmers ang tawag dyan. Farmers frittata. Kasi magsasaka. Farmers egg. Yes. At may gulay din yan, kaya masustansya, di ba, Chef? Siyempre naman, kabilang yan yung ating mga patatas at kangkong para kahit mahal ang itlog ngayon, ay ika nga nakakabusog pa rin, nakaka sa katawan, nakaka-idak ika. Wow, yung egg, pinang-healthy pa pala kasi may gulay. Huwag na nating patagalin, mga kabalita. Get ready for this Farmer's Egg Frittata. Buga na! Cute ni Chef. Nandito ako sa Municipality of Laak. Alam niyo ba ang Laak ay kilala sa farming? Magtanim ay di biro, hindi lang masarap ang gulay na bagong harvest. Nako, napaka-fresh pa. Kaya naman dito sa balita ko, chibuga na espesyal ang gagawin nating recipe. Yum, yum, yum! Ping, ping, ping! Simulan na natin. Bigyan mo natin ng mantika. Okay, and then garlic. Ooh. Garlic. Napakadali rin gawin. Ito na yun, all in one. Okay. Green and red bell pepper. Ooh, yes. Mushroom. Lagyan natin. Oh. Wow, ang ganda ng kulay. Green, yellow. Then, add a little bit of butter. Put the salt.
pepper. Sit aside natin for a while. 1, 2. Ilagay natin dito sa ating egg. Okay, so habang nandiyan, lagyan natin ng cheese. Then, balik natin ulit. Dahil hilaw pa yung likod. Alright, so parsley, we will do the ping, 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 ping. Yum, 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 yum. Ito na po ating farmer's frittata with mushroom and kangkong. Balita ko, chiboga na! Ang sarap nun, ha? Chef, ha? Padala ka dito. Habang nakiki-feeling blessed ngayong Pasko, may Gento bonding moment ang cast ng Shining Inheritance. Sa behind-the-scenes footage ng kanilang shoot para sa Kapuso Christmas Station ID, may pa-TikTok dance tutorial si Kailin Alcantara sa hit SB19 song kay Connie Reyes. Kasama riyan ang Sparkle artist co-stars na sina Kate Valdez, Michael Sager at Roxy Smith. Struggle is real man ng slight sa umpisa, nako, kering-keri namang natuto ang veteran actress a little later. Pinuri naman ng netizens ang pagsayaw ni Miss Connie at ang magandang chemistry ng cast. Abangan po ang Philippine adaptation ng hit Korean series kasama si Paul Salas sa Kapuso Network. Mga kabalita, sa modernong panahon ngayon, siguradong marami po sa atin na cellphone o computer na ang ginagamit sa pagre-research. Di ba, JP? Oo, yan. Oo nga, pero alam niyo po ba na marami pa rin ang bumibisita sa mga library? Totoo ba yan? Sabi ho ng National Library of the Philippines, nasa 300 hanggang 400 ang bumibisita sa kanila araw-araw. Ang mga pasilidad, libre ring magagamit ng registered library card holders. Sinisikap naman ng National Library na makasabay sa teknolohiya. Kaya may mga available ng online public access catalog, Connie, o yung OPAC online at on-site e-resources at augmented reality books doon. Bilang selebrasyon ng 33rd Library and Information Services Month, tinatapos na po ang bagong gallery ng National Library kung saan itatampok ang iba't ibang literary treasure ng bansa. Ganda naman yan. Ganda. Ang mga ginagamit natin ng mga resources dito ay verified. Unang-una, alam natin kung sinong gumawa sa tulong nating mga librarians. Unlike sa internet, kung sino yung nakikita mo, pinupost mo kaagad na hindi na-verify yung mga information. So, importante na pupunta pa rin ng library para mag-research. Kaugnay po ng isinusulong na pagtitipid ng kanin at update sa supply at presyo po ng mga pangunahing bilihin. Nakasalang sa balita ko si Department of Agriculture spokesperson Asek Arnel de Mesa. Magandang umaga po at welcome sa balita ko. Magandang umaga, JP at Connie, sa lahat na nakikinig at nanonood. Magandang umaga po. Asek, ito kasi di ba dati na hong ipinanukala ito na noong senador pa lamang, ngayong presidente BBM, yung magbenta ng half rice dahil bilyon-bilyon pala kada taon ang nawawala sa atin po namang, kumbaga nasasayang na mga kanin na hindi ho nauubos. Ano ho yung mga sinasabi natin konkretong hakbang kaya?
Tama yan, Connie at JP. About 10 grams or 2 tablespoons per person ang tinatayan na nasasayang. That's about 385,000 metric tons a year. Malaki yan at marami tayong mapapakain sana. So, kaya ngayong National Rights Awareness Month ay isa sa mga programa talaga ay may still as part of the awareness program natin na yung pagtitipid. Ang focus kasi hindi lang sa production ng ating mga magsasaka, ang awareness campaign natin dapat hanggang sa mga consumers, hanggang sa kapagkainan, whether yan ay sa bahay o sa handaan, na kailangan talagang kainin lang natin yung sapat at lutuin din kung ano lang din yung kayang ubusin para hindi tayo magsayang. Ang dami kasi nasasayang talaga na kanin at bigas. Oo, kasi kung may mga nag-extra rice, meron ding mga nag-half rice. Pero yun nga, hindi lahat nagbebenta ng half rice. So, yung panukala ho nito ng dating senador at ngayong Pangulong Bongbong, suportado po ng PhilRice? Yes po, suportado po yan ng kagawaran dahil meron po kasi talagang mga individual na hindi naman po nila kayang ubusin yung isang cup ng rice. So kung available po yung half cup sa lahat po ng karinderya, restaurant, hotel, ay mas magiging maganda po yan at large para po sa ating bayan. Pero yung iba napipilitan di ba, na mag 1 cup na lang dahil sa mahal daw ng presyo ng bigas, no? So ngayon, stable ho ba yung presyuhan at saka yung supply natin sa bansa ng bigas? Opo, stable po yung supply natin. Maganda po yung ating local production. Nagkataon din po, wala tayong masyadong bagyo na naranasan. So we can expect record harvest this year, more than 20 million metric tons, plus yung ating pong additional imports na dumating. So we can expect po na matatag na national stock inventory natin ng bigas. Opo, Asek, ito pong mga nakaraang araw nag-uulan po at masama ang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Ano naman po kaya ang inaasahan nating lagay ng supply at presyo ng ilang agricultural commodities, lalo na dun sa mga probinsya na binaha, Connie, at paparating na rin ang holiday season? Asek? Yun nga po, sa bigas ay okay tayo. Sa baboy ay matatag din ang supply natin. We can expect more than 300,000 metric tons local production for this year. Plus yung imports na na-program nito mga nakalipas sa buwan. Sa manok po ay sobra-sobra yung ating lokal na production. Sa itlog ay maganda rin po. We have more than 36 million eggs per day na pinoproduce ng ating commercial layers. Bukod pa po rito yung ating native na mga manok. So yung gulay po natin ay maganda rin naman, except yung patatas na naapektuhan nga ng bagyo, ay nag-harvest na rin po ngayong November, December, at nagsisimula na rin pong bumaba yung presyo. Sa sibuyas naman ay tumaas ng konti, about 10 pesos per kilo, bagamat yung ating pong imported na red onion ay stable po at 140 pesos per kilo. Ayun. Ase, kamustahin naman po namin yung reorganization sa Department of Agriculture na ginawa ng ating bagong talagang Agriculture Secretary. Opo, yung ating Chief of Staff ay bago na dahil napaka-importante yung Chief of Staff bilang trust and confidence ng ating kalihim. At si Asek Guevara ay tinilaga naman bilang tagapamahala ng Kadiwa dahil nawala nga si Asek Christine Evangelista. At yung ating attaché sa Korea at Japan, si Aleli Maghirang, ay itinilaga rin bilang non-resident attaché sa Palau Island at sa Marshall Island. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Agriculture Secretary, spokesperson Asek Arnel de Mesa. Maraming salamat, JP at Connie. Mabuhay po kayo. Kayo rin po, sir. At Bagong balita po mula sa Gaza, 56 pa nating kababayan ang nakalusot na sa Rafah border crossing. Sabi po mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, papunta na sila rito sa Cairo, Egypt. Dahil dyan, halos 100 Pinoy na mula Gaza ang nakaalis na roon na sentro ng gera ng Israeli forces at grupong Hamas. Happy news mga mare, wagi ang ilang GMA Music Artists sa 36th Awit Awards.
Best performance by a new female recording artist si The Clash Season 4 Grand Champion Marian Osabel. Para yan sa kanyang hugot single na Pira-Piraso. People's Voice Favorite Male Artist winner naman si binabaliwala star Anton Paras. Thankful ang winner musician sa suporta ng Kapuso Network. This is another achievement for me. Thank you, Lord. Thank you sa lahat ng supporters ko. And of course, GMA Music, thank you so much for believing in my talent. Super blessed po and super thankful po ako kay God, sa family and friends ko, and of course sa mga fans ko po dyan. At mga kabalita, ayan na nga, 45 days na lang, Pasko na. May mga Christmas paandar na ang ilang mga pasyalan, JP. Ito nga may friend ko, sa Taal, Batangas nga, patok sa mga bisita ang Christmas vibes ng isang pasyalan. Yes. Kumukuti-kutitap na ang paligid ng heritage town na yan sa Taal, Batangas. Pwedeng pang Facebook Reels at IG Stories ang Tunnel of Lights. Romantic naman ang dating ng makulay na electric tulips sa harap ng Eskwela Pia. May giant Christmas tree din kung saan pwedeng magpa-picture. Sagot na rin po ng mga food stall ang gutom ninyo sa pamamasyal. Mula alas 6 kasi hanggang alas 11 ng gabi bukas sa publiko ang pailaw. Ang daming food, may kompleto na. Oo. Ready na tayong pumunta dyan? Punta na tayo dyan, guys. Malapit-lapit, ha? Friday pa naman ngayon, no? May mga old houses. Yes, pwede natin pasyalan yan. At yan po ang mga balita ko. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Aubrey Carampel. Sa ngalan ni Katrina Son, Andrew Pertiera po. At sa ngalan ni Rafi Tima na ngayon nasa Cairo, Egypt, ako po si JP Soriano. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino.